Jesus, my Lord, King of the heavens, King of my soul, my dream, my treasure, and all my heart.
Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While
God, hallelujah. Iyup po natin ang ating mga ulo bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos at tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat muli kami sa umagang ito, Lord God. Higit sa lahat dahil taglay po namin ang hininga ng buhay. Salamat o Diyos dahil ano pa ang silbi, sabi ng banal na kasulatan, paano pa kami pupuri sa iyo kung kami ay alabok na, Panginoon. Kaya salamat o Diyos habang narito kami sa kalalagayan na buhay, Lord God. Nasa amin pa ang buhay na ipinahiram mo, Lord God. Maibalik nawa namin ang karampatang pagpuri at pansamba, Panginoon, na nararapat para sa iyong banal na pangalan, Lord God. At bawat gagawin namin, nawa ito nanggagaling sa kaibuturan ng aming mga puso. Ito ang nais namin gawin para sa iyo, Lord God. Hallelujah. Hindi dahil ito ay isang obligasyon, Panginoon, kundi dahil nakita namin na minahal mo kami. At ang pagmamahal na ito, Lord God, hallelujah, ay nagtapos sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, narito kami upang ibalik sa iyo, Lord God, ang pagmamahal, Panginoon, na nararapat para sa iyo. Tignan mo ang aming mga puso, Panginoon, kung may nakikita ka po dyan na bagay na hindi lumilinya sa iyong banal na kalooban, Panginoon, tupukin mo po ng iyong espiritu, ng iyong banal na apoy, Panginoon. Gawin mo kaming karapat dapat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, Panginoon. Huwag mo ngayaan umalis kami sa lugar na ito na hindi po kami pinagpala. Hayaan mo na nagbubunyi kami, punong-puno kami ng kagalakan, Lord God, at kapaghasaan. Matapos po ang gawain na ito sa umagang ito, Lord God. At nawa, na ibalik sa iyo, Lord God, ang tamang pagsamba, Lord God. Magdudulot ng ngiti sa iyong mga labi. At sabihin mo, kayo nga ang aking mga anak. Amen. Magtiis lang kayo. May ilang sandali na lang. At ako'y babalik at isasama ko kayo. Lord God, nawa yun ang nasa aming mga puso sa umagang ito. Ito, Panginoon, ang umaalingaw-ngaw sa kaibuturan ng aming mga puso na galing sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito pong aming samot dalangin. At lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen! Praise God, hallelujah. At tayo'y magpapatuloy. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 7, verse 11. Pag-uusapan natin ay baptism of the Holy Ghost, pero ang concentration natin ay doon sa gifts, mga kapatid. Chapter 12, verse 7 to 11. Chapter 12. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these work at that one and the same Spirit, dividing to every man severally as he will. Nagpunta naman tayo sa Romans chapter 12, verse 6 to 8. Sabi naman po dito, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth, on teaching. Or he that exhorteth, on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth, with diligence. He that showeth mercy, with cheerfulness. Then, punta naman tayo sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry,
for the edifying of the body of Christ, till all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Father God, nabasa po namin ang lahat ng kaloob na binigay mo sa iyong church, Lord God, para magamit para sa aming pag-unlad bilang mga Kristiyano, pag-mature, at umabot, Panginoon, sa pangangatawan ng isang sakdal na tao, Lord God. Kaya mo, Diyos, sa umagang ito, maging malinaw ito sa amin. Turo mo sa amin ito, Panginoon, at huwag sana namin ito makalimutan. Hindi nawa namin ito mapaghalo-halo upang sa pag-operate po nito sa aming buhay bilang mga mananampalataya, tunay na makikinabang po kami. At hindi confusion, Panginoon, ang maganap sa amin bilang mga mananampalataya. Nihiling po namin, Panginoon, sa banal na pangalan mo, Lord God, na isugo mo ang iyong banal na Espiritu, Lord God, sa masandaling ito, at siya maghimay ng tinapay ng buhay, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na mahimay ito sa piraso, Panginoon, na madali po namin malunok at madigest, Lord God, at makinabang agad ang aming mga kaluluwa. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samadalangin, at lahat ng mga banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God, maaari na po tayong makakaupo. At meron dyan, may pinadala ako. May, yung binasa natin, tatlong kategoryo ng gifts. Yung una, mga kapatid, tinatawag sa akin, ang terminology na ginamit ko ay manifestation gifts. Pero si Brother Branham, ang tawag niya dyan, kasi kinuha ko rin doon sa talata ng scripture, yung manifestation. Pero since it's a gift, ang ginawa ko, manifestation gifts. Pero si Brother Branham, ang ginamit niya dyan, manifestation of the Spirit. Yan ang pagkakaiba yan, mga kapatid. Yung pangalawa na binasa natin ay motivational gifts, mga kapatid. Si Brother Branham, simple ang ginamit niya, may word doon na grace. So, ginamit niya, grace gifts. Gifts of grace, mga kapatid. Then yung pangatlo, self-explanatory na yun kasi makikita naman natin doon yung libang ministry. So, karaniwan tinatawag itong fivefold ministry gifts. Si Brother Branham, ang tawag niya, mga kapatid dyan, ay offices in the church. So, tandaan po natin yan. Ang unahin natin, mga kapatid, ay itong, pwede pa natin natin. So, naglagay na rin tayo ng konting paliwanag dyan para makuha natin. So, yung ito yung ministry gifts. Ang kunin natin yung anyway, babasahin ko na lang. Dito sa isa na lang. Dito sa manifestation gifts, mga kapatid, makikita naman natin doon. Ibinigay ito para mag-profit tayo, mga kapatid. Ito'y ibinibigay ng Diyos, mga kapatid, sa mga mananampalataya kung kailan nakikita niya ito'y kailangan natin. So, pwede siyang gumamit kahit sinong tao. Hindi specific to. Kunwari, kahit kabago-bago niya, na miyembro, gusto siyang gamitin ng Diyos para lumabas, mga kapatid, yung gift of healing. Meron pala siyang gift of healing, mga kapatid. At
merong may sakit. Ito mga kapatid, pag binigay ng Diyos to, hindi mo mapigilan. Gagawin mo. May nagtutulak sa'yo para gawin mo. Hindi para, not for self-exaltation, hindi para itaas mo ang sarili mo, pero para makita mga kapatid ang Diyos sa kalagitnaan natin. Yun ang purpose niya mga kapatid, na ibinigay dito, binibigay ito ng Diyos sa atin sa oras na kailangan natin, sa oras na gusto tayong palakasin, sa oras na gusto niyang maunawaan natin ang salita ng Diyos, sa oras na gusto niya mga kapatid, tumibay tayo sa pananampalataya. So, ano ito mga kapatid? Wisdom. Alam natin yung wisdom ay karunungan. So may mga pagkakataon mga kapatid, naalala ninyo dati pag tayo na uusap-usap bilang mga magkakapatid, meron tayong pagtitipon bilang mga kalalakihan, worker. Nawala na yun dati nagtitipon tayo. Katapos, nagkakaroon ng kanya-kanyang kaisipan, di ba? Sino ang nagsasalita at pinapakinggan ninyo? Tsapera niyo ako. Bukod sa akin, tsapera niyo ako. Pero meron dito sa inyo, meron siyang gift of wisdom. Sino? Authoritative siya. Pag nagsalita siya, makikinig ka. Pero simple-simple siya, tahimik siya. Alam niyo kung sino? Si Brother Danny. Ilang beses na tayo mga kapatid nagtipon, katapos pag tayo nag-uusap, napapansin ko pag meron ng isang bagay na kailangan linawin, ang nagbibigay ng kanya, ng kanyang karunungan, mga kapatid, ibinigay ng Diyos sa kanya, si Brother Danny. At kalimitan, natatapos na yung diskurso. Walang nagko-complain doon sa kalimitan wala nang nagko-complain. Kung meron man, ako na yun. Kung nakita ko may problema, yung kanya. Pero pag nakita kong walang problema, hindi na ako umiimik. Kasi gift of wisdom yun eh. Hindi mo pwedeng kontrahin yun kung yun ay binigay ng Diyos sa kanya sa oras na yun. Ba't siya nagsalita? Di ba? Hindi ko naman sinabi, brother niya, anong palagay mo? Pero nagsasalita siya, binibigay niya yung kanyang opinion, mga kapatid. Dahil tinutulak siya ng Diyos, mga kapatid, para sabihin yung bagay na nais ng Diyos na sabihin niya sa atin, mga kapatid. So, yun ay gift of wisdom. Meron din word of knowledge. Merong nakipagtalo sa inyo. Kalimitan yan, dumadating. Kung minsan hindi natin alam, pero may nababanggit tayong mga bagay na hindi galing sa atin, pati tayo nabibigla tayo, nabanggit natin yon, o naalala natin sa panahon na dapat, o kung minsan mga kapatid, hindi natin na ikakamada ng ganon, bigla natin na ikamada ng ganon, at yung ating kausap na gusto makipagtalo sa atin ay humihinto dahil wala nang may sagot. Yun naman yung word of knowledge, mga kapatid. It's a supernatural understanding of facts, of circumstances, not naturally known. Pati tayo nga nabibigla eh. Kuminsan, mga kapatid. At most of the time, yung gusto makipagtalo sa atin, wala nang masabi. Humihinto na. Then we have faith. Of course, ito mga kapatid yung pananampala, extraordinary confidence. So confident ka, kung yung mga iba hindi. Alam naman natin, pagdating sa pananampalataya, hindi na tayo magtatalo-talo mga kapatid. Ayan naman ay si Brother Leo. Kita ninyo yung gift na kumikilos dito sa ating kalagitnaan. Pag si Brother Leo, pagdating sa pananampalataya,
Maraming pagkakataon na mga kapatid, di ba? Napatunayan natin, pumunta tayo dati sa kanya, wala siyang boses, ginakate ng gawain. Tapos pinanalangin natin, nagkantahan tayo, mamaya-maya, yung walang boses nagkaroon. At siya kumakanta na. Meron din yung nabanlian yung kanyang kamay ng kumukulong tubig, mga kapatid. Pinanalangin natin siya, mga kapatid. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, na siya nga igagaling, mga kapatid, nakita natin na sandali lang gumaling agad yung nabanlian mo. At marami pang pagkakataon. Nagpapatotoo siya dito, may sakit ang kanyang anak, pinanalangin niya. Nakikita niyo yan dahil isa lamang kayong mga compound. Kaya since meron siyang gift of faith, mga kapatid, dapat sa mga pagkakataon na kailangan ninyo, yan mga kapatid ay iba rin sa healing. Pero halos magkaano yan. They go, kasi kung wala kang pananampalataya, hindi rin mga kapatid gagana yung healing, mga kapatid. Yeah, yung susunod, tingnan nyo, makasunod siya. Spirit-empowered ability to bring physical, emotional, or spiritual restoration. So, hindi lang physical. Kung depressed ka, may mga nakakausap ako minsan, depressed sila, hindi yan magagamot ng gamot ng depression. Yan ay pwedeng ipanalangin mo upang, at kung may pananampalataya siya, gagaling siya. So, di ko, hand in hand, di ba? Hindi na nanalangin, mayroong sumasampalataya. May sumasampalataya, may nananalangin para siya ay gumaling. Then, working of miracles, supernatural action that override natural laws. Yung akala natin hindi pwedeng mangyari, nangyayari. Tulad ni Brother Lay ulit ang gagamitin mo. Hindi ko alam kung anong hiniling mo, Brad. Pero yun, naalala ko, there was a time, naglakad siya. Hindi lang siya. Pamilya mo, kasama mo, magmulat tungko mga kapatid, hanggang dito. Para lang makatin ng gawain. Tapos, nagkaroon tayo ng outreach kina Sister Leslie. Pagdating kina Sister Leslie, mga kapatid, nang uwian na, may baon-baon siya. Wala siyang pera, umaten ng gawain, pag-uwi, may baon siya na ulam, at meron pa siyang baon na pera. Hindi naman niya sinabi na ako'y naglakad. Sinabi na lang niya nung susunod na linggo na siya umaten dito, mga kapatid. Tignan niyo ang kabutihan ng Panginoon. Then, prophecy. Iba ito doon sa prophecy, doon sa fivefold ministry. Doon sa fivefold ministry, mga kapatid, later on nakikita natin, pero sasabihin ko lang para malinaw. Doon sa fivefold ministry na prophet, mga kapatid, yung trabaho niya, ay opisina niya, it's an office. Ito'y tinalaga ng Diyos. Nasusundan po natin. Tinalagay yan ng Diyos, inilagay yan sa church para pakinabangan ng church at magkaroon ng order ang church at tumibay ang church. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa sarili mo. Nasusundan po natin. Kasi pag ginamit mo yan independently, ang matataas dyan sarili mo. Tandaan po natin, God is giving the gifts to exalt Himself, not us. Para mataas siya, ma-edify siya, mag-glorify siya, hindi tayo na ginagamit lang. Tayo ay ginagamit lang, mga kapatid. Pero siya talaga, mga kapatid, ang purpose niya, makita natin siya, at pag nakita natin ang kanyang kabutihan sa mga kaloob na nakikita natin sa ating mga kapatiran, hindi yung kapatid ang pupurihin natin, kundi ang Diyos na ginagamit yung ating kapatid. Amen. Hallelujah. Ganun po yan. So yung prophet, mga kapatid, yan ay itinalaga ng Diyos sa church. So ang kanyang orientation sa church dapat, nasa church siya upang pakinabangan ng body of Christ. Itong prophet na ito, mga kapatid, hindi yan opisina, mga kapatid, sa church, mga kapatid, kundi ito'y sa individual.
Individual yan, mga kapatid, na naalala ninyo yung gamitin na lang natin yung sa speaking of tongues. Pwedeng may isang tao, mga kapatid, kasi pag may mga nag-speaking in tongues, pero they are speaking in prophecy. Pag in-interpret, mga kapatid, magkakasunod din, no? Yung individual nag-speaking in tongues, so hindi mo maunawaan yun. Wala ni isa sa atin mga kaunawan nung sinaka, gumaganot siya. Katapos niyang magsalita ng wika, uupo, merong mag-interpret. Hindi pwedeng walang mag-interpret. Kung walang nag-interpret, gumawa ng kaguluhan yung nag-speaking in tongues. So hindi galing sa Diyos yun. Dapat may mag-interpret. Nitatayo naman ngayon, so in plain language, maunawaan natin kung anong sinabi nung nag-speaking in tongues. So yung nag-speaking in tongues, nung sinabi ito, nung nag-interpret, pwedeng ang sinabi niya ay prophecy. So yung prophecy, pwedeng sabihin niya, yung tulay ng Ciudad Real sa susunod na taon, mabubuo na. Sinabi ng Panginoon. At pagkatapos na, di ba? Baka sabihin pa niya, June 21. Mabubuo na yung tulay sa susunod ng taon. 2027. At pagdating ng 2021, mga kapatid, 2027, nabuo yung tulay. The prophecy, ano nangyari? Nangyari yung prophecy. So nakita ninyo, manifestation yan ng gifts ng Holy Spirit sa bawat individual. Walang particular. Kung sinong gustong gamitin ng Diyos sa panahon na gusto niya, sa panahon na may pakay siya, mga kapatid, upang ipakita niya totoong ni Diyos at dapat siya ay masamba, madakila sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Yun ang purpose ng gifts na yan, mga kapatid. Hallelujah. Yung susunod ay yung motivational gifts, yung medyo mahaba ng konti. Yan naman yung so yung una, manifestation of gifts, mga kapatid. Ito naman, mga kapatid, ay ang tawag naman dito ay motivational gifts. O doon sa ating binasa, may makikita natin grace doon. So si Brother Branham, ang tawag niya dyan, grace gifts o gifts of grace, mga kapatid. Ito naman, ang purpose naman nito, mga kapatid, ay para tumibay tayo, lumago. Halos the same ito doon sa ministry gifts, pero ito, kasi tingnan nyo, mga kapatid, exhortation, merong prophecy ulit, tapos may leadership, that's pastoral. So kung yan, mga kapatid, ay magiging kaparehas ng ministry gifts, mga kapatid, magkakaroon ng kaguluhan. Iyan ay iba. Iyan ay nangyayari sa bawat ordinaryong tao. Kunwari yung nanay. Yung nanay, mayroon siyang gifts of mercy. So pag pinakita siya, mga kapatid, na tao na naghihirap, at kaya niya, kung minsan hindi niya kaya, pero naaawa, mga kapatid, gagawa siya ng paraan para makatulong niya. That's gifts of mercy. Hindi, walang magsasabi sa kanya, ay, tulungan mo si ano. Walang magsasabi. Nasusundan po natin. Kundi doon sa kaibuturan ng kanyang puso, merong burden, hindi niya maintindihan, wala siyang pag-aalilangan na basta na lang magbibigay dahil naaawa siya. O she'll get out of her way or his way na tulungan ng isang tao kahit siya ay malilate na. Dahil habang napaghihira doon sa tao, dahil nahulog sa immortal at kinadidirihan ng lahat, naawa siya, pupuntahan niya, kahit malilate na,
pupuntahan niya mga kapatid. Dahil may nagtutulak sa kanya, natulungan niya yung tao. Dahil nakakap siya. Pinahon niya. At gagawa pa siguro ng paraan para mahugasan. Hanggang sa maliit siya. Yun ay hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya naisip, baka maliit ako. Hindi. Ang nauna agad sa kanya, nahabag siya doon sa tao. That's gifts of mercy. Yan ay nangyayari mga kapatid sa ating mga kapatiran. Kapatiran sa kapatiran. Naiintindihan natin. Kasi kung sa hindi mo nanampalataya, pwede rin, good Samaritan. Pero yan, mga kapatid, ay para sa body of Christ. Para tumibay, lumago, tumatag. Pag nakikita nila, mga kapatid, na yung mga bagay na kaloob ay napapakinabangan ng mga mananampalataya. So prophecy, anong pagkakaiba nito doon sa prophet ulit, mga kapatid? It must not, pag ito ay nagbibigay din ng Diyos ng pangitain. At yung pangitain na yon ay para tumibay tayo. Consistent to hindi ito one time big time. Church. Yung kanina one time big time sa isang tao. Ito hindi one time big time. So para itong ministry gifts. Pero ito ay sa mga walang katungkulan sa church. Nasusundan po natin. Hindi pwedeng tatas ka doon sa pastor. Hindi pwede. Hindi pwedeng tatas ka doon sa prophet. Pag nagkasalungat yung prophet sa church, itinalaga ng Diyos sa church, at yung sinabi mo bilang prophet, having the gifts of prophecy, nagkabanggaan yung sinabi niyong dalawa, hindi pwedeng magmamataas ka doon sa prophet na itinalaga sa church. Kailangan pasabog na. Kasi kung hindi, nagdulot ka ng kaguluhan. Nasusundan po natin. Kahit sigurado ka, but because merong prophet sa church, hindi pwedeng saklawin mo yung opisina niya. Nasusundan po natin mga kapatid. Hindi mo pwedeng saklawin yung opisina niya. Kailangan magpasakop ka. At yun ang wala tayo. Wala tayong prophet dito sa church. Kung may prophet tayo sa church, at biglang tumayo si brother Russell, sabi niya, di ko mapigilan ng aking sarili dahil may pinapakita ang Panginoon sa akin na magkakaroon ng lindol. Ganitong oras, ganitong araw, sabi niya. Pagkatapos nagsalita yung propeta sa church at sabi ng propeta sa church, hindi totoo yan, sabi ni Monday. Hindi totoo yan sa Miyerkules nangyayari. Hindi mo pwedeng pagpilitan na Lunes. Di ba? Hindi mo pwedeng pagpilitan na Lunes dahil yung prophet may tinalaga sa church, mga kapatid, na may opisina sa church, mga kapatid, sinabi niya hindi Lunes yan, Miyerkules mangyayari. Na pag ipinilit, mga kapatid, ng ordinaryong tao na may gifts of prophecy, hindi totoo yan, Lunes, magkikreate siya ng kaguluhan. So kailangan in order. Hindi pwede, mga kapatid, ipagpipilitan niya. Kailangan magpasakop siya doon sa prophet na tinalaga sa church, mga kapatid. Yung kabilang sa fivefold ministry. Ministry, service yan, mga kapatid. Practical help, serving, assisting, meeting, need with humility and diligence. Kalimitan gawain ng diakono yan, mga kapatid. So, nakikita nila may pumasok dito, kunwari, hindi natin kapanalig at gusto mamaten, yung diakono o sino man, kunwari, hindi ginawa ng diakono yung kanyang trabaho, may tatay bigla, hindi niya mapigilan ng kanyang sarili, sasalubungin niya, at dadalhin niya doon sa upuan para magkaroon siya ng komportabling upuan. So, service yun. Hindi niya mapigilan yung kanyang sarili para makatulong siya at pakinabangan ng buong church, mga kapatid. Pero sabi ng diakono, hindi dyan sa kaliwa upo, dito sa kanan. Hindi mo pwedeng ipagpilitan doon siya maupo sa kanan. Then sabi ng diakono, kaliwa, sa kaliwa siya mo. Dito siya maupo. Sorry brother, pero tama yung ginawa mo, inassist mo, pero dito ka siya po. Okay na.
dapat magpasakop siya doon sa gusto ng diaconate dahil siya ay itinalaga, mga kapatid. Isa sa mga opisina sa church na nakatalaga, mga kapatid, itinalaga ng Diyos. Teaching, mga kapatid, magaling siya. Si Brother Jolas saka si Brother Kel, yan ay mga magagaling, mga kapatid. Hindi, as an ordinary, mga kapatid, not as a teacher, pero kaya niyong sumala ng turo, mga kapatid, na nakikita niyo hindi tama. Ako nga, pag nagkakaroon ako ng slip of the tongue, di ba? Binubuka mo ang bibig mo, ibig sabihin, may alam ka. Most of the time, ikaw, Brother Kel, kinokorek mo. Bakit mo kinokorek? O yung iba, di kinokorek, takot eh, di ba? Ba't di ka takot? See? Kasi sinabi ng Diyos, nakita nyo? Nakita mo ba? Sinabi ng Diyos i-correct kasi nanggagaling sa Diyos yun, hindi galing sa'yo. Kung galing sa'yo yun, hindi ka kikibo. Pagkatapos na lang ng gawain. Pero nakikita mo yung need. Binigay ng Diyos, hindi, correct mo yan agad. Kundi, baka mali ang matanggap ng mga mananampalataya. So kung ano mo yun, bigla na lang, you will blurt out, Pastor, hindi. O kaya may sabihin ka, i-correct mo yung word na nagamit ko upang hindi ma-deceive yung church. Nakita natin. Pero pag tumayo yung teacher, tumayo si Brother Joel, Brad, mali yan. Ganito ang ibig sabihin yan. Kailangan magpasakop ka. Kasi siya yung teacher na tinalaga ng Diyos sa church, mga kapatid. Hindi pwedeng sa paway mo yung kanyang opisina. Nakikita ninyo yung pagkakaiba ng mga gifts, mga kapatid. Pero nangyayari yan, it's a motivational. Nakita mo, wala yung teacher. Pero sa panahon na kailangan mahimay yung salita ng buhay at walang makakapaghimay at nandun ka, ikaw ang hihimay. Being not a teacher, pero nahimay mo. In your own ability na binigay ng Diyos sa'yo, nahimay mo yun, hindi na kailangan tawagin pa yung teacher para pumunta doon para siya maghimay. Nasusundan po natin ang ibig sabihin po nito. At yan ay hindi nawawala. Di ba? Hindi nawawala kasi yan ay tuloy-tuloy na nangyayari, mga kapatid, sa isang kapatid. Hindi tulad ng manifestation of gifts, one time, big time. Kung minsan gagamitin ka ng Diyos, kung minsan hindi, iba na naman. Pero dito sa church, meron. See, they are not part of the fivefold ministry, but they have the ability. Para silang mga eksperto. Pag wala yung teacher, sila yung tatayo. At walang walang makakapagsalungat. Walang makakasalungat dun sa sinasabi nila. Dahil napakalinaw niya ito, mga kapatid, na masasabi sa church. Nasusunod po natin, mga kapatid. Exhortation, para na rin itong preacher ka. So, kung minsan may mga nanghihina ng kalooban, meron ka rin yan, Brother Kel. Nag-ano kami dati dyan sa likod, nagputol kami ng kahoy, nara, na ganito na lumutol. Gustong maputol agad ni Brother Leo. Pinakita ni Brother Leo, lakas niya. Hinimatay ni Brother Leo. Sabi ko, ni Brother Leo hinimatay. Pati nga ako, Brad, hindi ako makapaniwalang himatayin siya. Tatawanan niya, mga kapatid. Sabi, pinuupo ni Brother Kel. Kata sabi niya, Brad, mananampalataya tayo. Magpalakas ka. Ganun sinabi mo, di ba? Ganun narinig ko eh. Kasi hindi ako makapaniwala naman eh. Bibigay eh. Ang laki-laki ng katawan eh. Tapos, pinakita pa niyo. Lahat sa inyo, di ba? So, yung pinakamalakas talaga ito, magarado sa akin. Nahara yung mga kapatid eh. Biglang hinimatay. Nung hinimatay, hindi ko alam kung matatawa ako ano eh. So, nung pinaalala ni Brother Kel, pinalakas niya yung loob. Yan ang exhortation eh, palalakasin mo yung loob.
upang yung kanyang pananampalataya mga kapatid ay tumibay o lumakas. Nung may binitawan lang mga ilang salita lang si Brother Q. Yeah. Mamaya-maya, kasama ang paypay at malamig na tubig. Nagkaroon na ng ulirat si Brother. Sabi niya, grabe, yung heat exhaustion yun, Brother Roddy. Lumampas ka doon sa heat exhaustion, pag sumobra ka doon, ano yung susunod? Exhaustion. Heat stroke. Susunod na doon, heat stroke na. Brad, mapuputukan na yung mga ugat mo. Mabuti hanggang sa heat exhaustion ka lang. So, sobrang pagod. Nawalan ka ng ulirat. Dumilim ang paligid mo, no? Parang nag-blackout ka, no? Blackout siya mga kapatid. Ginawa niya ka ni Brother. Tignan niya, ang bilis. Wala nakapag-isip sa amin, no? Pero si Brother, kumaga na kukuha. I-exhort niya. Palakas ka. Lakasan mo ang loob mo, Brad. Mananampalataya tayo. Yun din ang narinig mo, di ba, Brother Leo? Pwedeng tama sa akin. Kaya, naalala ko. Then, yung giving ulit, nandito ulit. Kamag-anak ni Mercy. Si Give, mga kapatid. Generosity in sharing resources. Oh, di ba? Kahit, ayan, hindi natin may pagkakaila yan sa mga Alcasoda family. Sina Sister Leslie. Basta meron sila mga kapatid, hindi ka manghihingi, bibigyan ka. Pupunta ka doon sa kanila, na wala kang dala, pag uwi mo, meron kang gulay. Nagluto ako, sabi ko, wala akong petchay. Dumating si Sister Rosel, may dalang petchay. Meron ng gulay. Yeah. Pumunta tayo doon ng ginamit natin yung pool nila sa baptism, mga kapatid. Habang may binabaptize, nag-harvest naman ng gulay si Sister Leslie at si Sister Pen. Kaya nang uwian na, may gulay. Di ba? Ang akala niya, dali magtanim ng gulay. Hindi, mahirap din. Mahirap magpalago. Pero hirap na hirap ka. Di ba? Katapos ibibigay mo nang walang paghihinayang. That is gift of giving. Gift of giving yan. Natutuwa ka, hindi ka naghihinayang na magbigay. Nasusundan ko lang eh. Tayo, nagbibigay din tayo. Marami sa atin nagbibigay, pero wag natin ipagkaila. May paghihinayang kung minsan. Kaya, makakaramdam ka ng paghihinayang, pero mas kailangan niya, kaibigay ko. Pero yung ni gift of giving, hindi niya iniisip yung mas kailangan ko. Bigay ka. Saka na lang niya isipin kung kailangan niya. Mauuna muna yung ibibigay niya. Magbibigay muna siya, mga kapatid. At pag siyang ginulang, no regret. Hindi siya naghinayang. Alam niya ng Panginoon, nakatingin doon sa kanyang ginawa at susuklayan ng Diyos yung bagay na yan. At mas 100 folds pa kung minsan, mga kapatid, yung ibibigay ng Panginoon. Nakikita natin, hindi yan one time, big time ha. Yan ay nasa puso ng isang tao na ginagamit ng Diyos. Binigyan niya siya ng gift of giving. See? Wala pang pagkakataon na nagdamot si Sister Leslie sa atin. Ako, tuwing may request ako kay Sister Leslie, bigay niya agad, mga kapatid. Request ako ng 1 million. For the first time, tatagyan siguro. Purihin ang Panginoon. Enrolling, mga kapatid. That's shepherding. So, hindi pwede yan sumalungat doon naman sa gawain ng isang pastor. Pag may direksyon na gusto yung pastor, at may direksyon ka rin na nakikita, at kahit gaano mo ito nakikita na tama, pero yung pastor kasi hindi mo alam kasi yun yung opisina eh. Pag hindi mo nakikita, kahit nakikita mo maganda, huwag mong ipagpilitan kung iba yung gustong direksyon. Pwede nga magbigay ng suggestion, pero kung nireject yun ng pastor, wag sasamanlog mo. Magpasabot ka dahil yung pastor ang mas nakakaalam dahil siyang direkta na ginagamit ng Diyos, mga kapatid.
Nasusundan po natin. Ang ganda na tinatalakay natin ito ngayon para hindi magkaroon ng confusion sa church, mga kapatid. So leadership, yung ruling, mga kapatid. Yan, nandun ulit yung mercy, mga kapatid. So nauulit ko minsan, mercy. Ayun. Showing compassion, kindness, and empathy to those who suffer or are in need. Punta naman tayo doon na sa fivefold ministry. Tinawag naman ni Brother Branham ito na offices in the church, mga kapatid, or order in the church, mga kapatid. So sino yung apostle, mga kapatid? Yung apostle, normally ito yung mga sinusugo. Iba to sa ebanghelista. Normally ito yung sinusugo, mga kapatid, lalo-lalo na pag may kaguluhan. There was a time nagkaroon ng kaguluhan, mga kapatid. Problema sa church ng Tala. Ang sinugo na para apostle, mga kapatid, si Pastor Ted Posidli. Saka doon sa church mismo, mga kapatid, ay si Pastor Rick Rancy. Nakikita ng mga kapatiran sa mga iba't ibang local churches ng end time na si Pastor Rancy meron siyang gift ng apostle. So, pag may kaguluhan sa church, pupunta siya doon at tinatanong, mga kapatid, kung ano yung kanyang kaisipan tungkol sa bagay. At pag sinabi niya yon, normally hindi yun kinokontra. Kasi yun yung tama, mga kapatid. So yun ang gift of apostleship. Set once, pinapadala yan, at normally, siya rin yung nagseset ng order sa mga local churches pag meron itong kaguluhan. Si Pastor Ted Posidli, ganun din. Pero nandun kami kay Pastor Ronnie noon. May mga sinabi rin siya upang maayos yung kalalagayan ng church, mga kapatid, ng Tala, mga kapatid. Then prophet, ito na yun, sinasabi ko kanina. Yung prophet, mga kapatid, kasama yan sa fivefold ministry. Yung fivefold ministry kasi, order in the church, mga kapatid, pag may pinakita ng ang Diyos sa kanya, mga kapatid, ito tiyak na mangyayari at hindi pwedeng kontrahin. Anong purpose nun? Para, mga kapatid, yung church ay mabigyan ng babala o kung merong blessing doon sa sasabihin niya, mag-bless yung church, mga kapatid. Blessing na pinapasabi ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Pero ang prophet, mga kapatid, more on kung ano yung nakikita sa hinaharap. Kung ano yung nakikita sa hinaharap, sasabihin niya, mga kapatid, sa church o kayong church, makapaganda o maayos nila ang kanilang kalalagayan, mga kapatid. Iba ito sa apostle. Between apostle and a prophet, mga kapatid, pagdating sa setting in order, hindi pwedeng sapawan ng prophet yung apostle. Mas mataas yung apostle, mga kapatid. Kailangan magpasabot ka sa sinasabi ng apostol. Kaya nga yung unang-una na mga disipulo ni Kristo ay ang mga apostol. So ano sinabi ng mga apostol? Nung nagkaroon ng kaguluhan sa chapter 15 ng Acts, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, patungkol doon sa gustong ipagawa ng mga Hudyo sa mga Hintil, ang tumayo doon, kung hindi ko nagkakamali, si Santiago. Kung hindi si Santiago po si Pedro. 1528, at sinabi niya kung ano yung apat lang yung dugo, wag kainin ng dugo. Binikting hayop, yan. Ano pa yung dalawa pa? Pakikiapit sa maruming pamumuhay. Ano yung isa? Tignan ninyo. Ano yan? Di ba? Sino may lakas ng loob sa inyo? Siya lang.
Nakita niyo? It's a gift. Hindi dahil memorize niya yan. Kahit i-memorize mo yan, kung wala kang gift, makakalimutan mo. Pero kung may gift ka, mga kapatid, ng wisdom at knowledge, titiin mo yan sa puso mo. Kahit kung minsan na, pahapyaw eh. Hagip mo agad eh. Pahapyaw lang, mga kapatid. Okay, so yun yung gawain ng propeta, mga kapatid. And evangelist, mga kapatid, preacher din yan. Meron din siyang kaloob na himayin ng salita ng Diyos. Meron din siyang kaloob, mga kapatid, na iset in order. Kaya lang, ang pagkakaiba niya, ang kanyang pulpito ay sa labas, hindi sa loob. So, hindi niya pwedeng sapawan din yung pastor. Actually, yung evangelist ay may pastor siya, mga kapatid. Pero meron din siyang pulpito. Hindi nga lang pulpito ng church. Ang pulpito niya sa labas. So siya rin, para siyang set once din, mga kapatid, pero it's like anywhere siya. Hindi tulad ng apostle, pag saan may gulo, pinapadala siya. Pero ang ebanghelista, ang layunin niya ay para maipalaganap ang salita ng Diyos. Maipaunawa ang kalooban ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo. So yun, nasa labas yan. Kalimitan nasa labas palagi yan. Pero hindi katulad ng apostle, kung may kaguluhan lang o kailangan siya na pumunta, pinapapunta siya. Set once, kaya set once eh. Unlike the evangelist, mga kapatid, proclaims the gospel with power, bringing souls into the kingdom. Yung mga na-harvest niya doon sa labas, yung mga na-convert sa labas, dadalhin naman niya sa loob ng church. O kung hindi yun possible, hindi siya pwede kasing maging pastor eh. Kasi pa pinag-mix niya, mga kapatid, yung gifts, sabi ni Brother Branham, magkakaroon ng kaguluhan. Instead na pakinabang, confusion, mga kapatid. So ang gagawin niya, kung ipapaalam niya sa pastor, at kung kalooban ng Diyos na magkaroon ng church doon kung saan siya nakapag-preach at nakapag-harvest ng souls, mga kapatid, habang wala pang pastor, siya munang gaganap. Pero pag sinabi ng pastor, sige, magpadala tayo ng isang kapatiran, worker natin, na siya magiging pastor doon. O kung may nakikita ka doon, na may kaloob siya na maging pastor, i-train natin siya at siya magiging pastor doon. Pero hindi pwedeng yung evangelista. Kung hindi lalago yung church na yan. Magiging magulo at sayang yung kaluluwa. So kung kayo evangelista, huwag kayong maghinayang. Huwag kayong maghinayang na nakapag-harvest kayo ng kaluluwa, ipaalam nyo sa pastor upang yung mga kaluluwa na yun ay mahandal ng tama, mga kapatid. At makinabang, mga kapatid, ang Diyos sa bawat, sa gift, sa kaloob na binigay niya sa inyo. Okay, pastor naman, mga kapatid, siyempre, shepherd, siyempre. So, siya yung head. Sabi ni Brother Branham, walang head na pinakamataas, tataas pa sa pastor. Hindi pa, kaya nga wala tayong head pastor. Sa denomination, meron silang head pastor. Yung pastor, nagre-report pa doon sa head pastor. At kung anong sinabi ng head pastor, mga kapatid, yun ang susundin, mga kapatid, ng mga pastor na under sa kanya. Pero sa atin, meron tayong kasarinlan. Bawat church may kasarinlan. Hindi pwede tayong sakupin ni Pastor Ronnie, ni Pastor Danny, mga kapatid, ni Pastor Caballero, di tayo pwedeng sakupin. Si Pastor Danny, siya ang nag-ordain sa akin. Pero hindi siya pwedeng pumunta dito, Brad, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Hindi pwede. Hindi pwede niyang gawin yan. Pwede akong magkonsulta sa kanya at pwede siyang mag-advise, mga kapatid. Pero kung nakikita ko hindi yun ang direksyon, mga kapatid, na binigay ng Diyos sa akin, mga kapatid, na dapat tumbukin natin, hindi ko rin yun, mga kapatid. Papaliwanag ko sa kanya, hindi ko pwedeng ipa-implement yan sa church dahil hindi yan yung binigay ng Diyos na dapat tumbukin ng aming church. Pero ginagalang ko. So hanggang doon lang ang pwede niyang gawin. Mag-suggest siya, pero dumating yung time, mali nang ginagawa ko, mga kapatid, ayokong gumamit ng salita, baka mangyari.
Basta may ginawa akong mali, mga kapatid. Baka pag may ginamit akong word, mangyari, maging speak the word. May nagawa akong mali at nakarating sa kanya, pwede niya akong punahan. Bilang siyang pastor na nag-ordain sa akin, sabi niya, pwede niya direktang sabihin sa akin, Brad, mali yung ginawa mo. Bilang pastor na nag-ordain sa'yo, gusto ko sabihin sa'yo, mali yung ginawa mo. Kung ginagalang mo pa rin ako na pastor na nag-ordain sa'yo, sana pakinggan mo ako. So, nasa akin pa rin yun. Hindi niya pwedeng ipagpilitan yung gusto pa rin niya. Pero kung ikaw ay totoong pastor, nakikinig ka. Dahil siya nag-ordain sa'yo at tama yung sinasabi niya. So, hihingi ka ng tawad. Sasabihin mo, Pastor, gusto kong i-correct yung maling ginawa ko. Tulungan mo ako para ma-correct ko. So, tutulungan niya ako para ma-correct ko yan. Pero, apart from that, wala na. Sabi ng ating mensahe, ang pinakamataas, mga kapatid sa church, ay ang pastor. Kaya nga pati evangelist na sa kanya. Actually, pati yung propeta na sa kanya. Actually, pati yung apostle na sa ilalim mo. Ang apostle meron siyang pastor, ang propeta meron siyang pastor, mga kapatid. Ang evangelista meron siyang pastor. Kaya sabi ni Brother Branham, pinakamataas na opisina sa church ay ang pastor, mga kapatid. Then punta tayo sa teacher. Yan, ang teacher naman, gift niya yun. Explains and grounds believers in sound doctrine. So, pag ikaw ay hindi sigurado, mga kapatid, kung ano ang tayo ng church, kung anong doktrina ng church, yun naman ang trabaho ng teacher. Imayin niyang maigi upang hindi ka magalaw. Hindi ka magalaw. Pag ikaw ay nakarinig ng ibang pangangaral, kahit gaano ito ka-fantastic, mga kapatid, kahit gaano ito ka-believable, mga kapatid, dahil naituro sa iyo, mga kapatid, ng walang pagdududa, ang salita ng Diyos, ang mensahe, for that matter, mga kapatid, hindi ka padadala doon sa nakita mong ang ganda-ganda naman ng mensahe nito. Fantastic naman ito. Grabe ang gift of healing dito. Siguro ito na yung katotohanan. Hindi ka madadala ng ganon. Kasi ilalagay ka, mga kapatid, sa kalalagayan ng teacher na grounded ka, hindi ka magalaw. Mga kapatid, napakalinaw mong matatanggap yung doktrina ng church, kaya hindi ka na maghahanap pa ng ibang doktrina, mga kapatid. So yun yung mga gifts. Ito yung fivefold ministry. Same, mga kapatid, yung teacher, alam naman na natin, doon din, ang teacher, meron din siyang pastor, mga kapatid. So nakita natin yung unang manifestation of gifts. Ulitin ko, wala itong particular na tao, kundi ito'y ginagamit ng Diyos para sa kanyang katawan upang makita, mga kapatid, ng mga mananampalataya ang Diyos sa kalagitnaan nila, hindi yung ginagamit niya. Para lalo silang maniwala, totoo pala na may Diyos. At nakita ko ang kadakilaan ng Diyos. See? Flashes yan. Parang naglalakad ka sa dilim. Brown out, naglalakad ka. Isang araw, karoon kami ng brown out. Meron ako natuklasan ng power ko. Alam niyo ba yun? Bumahinga pa si Celeste. Atching! Walang ilaw! Walang ilaw! Ito yung mga anak ko. Grabe, sana yung atching katapos wala ng ilaw, di ba? Kung kaya nawalang ilaw ka sa atching. Hindi, sabay, atching! Walang ilaw! Katapos, kanina umaga. Spring kasi yung mga door, di ba? Pagsara ko ng pinto, sabi ko kaso parang naipit. Grabe talaga. Grabe yung power man. Sabi niyo. Grabe talaga. Bakala mo naipit talaga yun. Sabay mga kapatid. Puri ng Panginoon. So, hindi ganon. Naglalakad ka sa dilim, biglang na-brown out, wala ka makita. Tapos biglang lumita. Sa kanila. Pagkidlat niya, nakita mo yung kalsada,
makikita mo mga kapatid yung mga punong kahoy, pagkatapos ubigla, dilig pa rin. Yun ang manifestation of gifts. Pero yung panahon na pumitat siya, nagkaroon ka ng visibility. At kung di mo alam nilalakad mo, nakita mo sa ikaw dahil at kayo narinig. Pero hindi matakal. Flashes na. So ganyan yung manifestation of gifts. Flashes. Kailangan ng Diyos na ito ng healing. Tapos wala na. Yung tao na yun, na ginamit niya, pwedeng sa susunod, hindi na siya. Kaya huwag kayong madismay ha, mga kapatid. Kung pinanalangin kayo minsan kayo na gumaling, katapos ng sumunod na pinanalangin kayo, di kayo gumaling. Huwag kayo madismay ha. Kasi maaaring hindi siya ginagamit ng Diyos. Merong iba na ginamit ng Diyos, mga kapatid. At may law of attraction yan eh. Normally yung gusto magpanalangin, na-attract siya doon sa mananalangin. At yung mananalangin, mga kapatid, willing siya na manalangin. So, maging sensitive tayo. At alamin natin, mga kapatid, yung malimit dinadalo yan. So, baka kahit nagminti siya, pwede pa rin siyang gamitin ng Panginoon. Kasi may record na siya, kumbaga. Nakita natin, pagkakaiba, yun yung manifestation of gifts. Para madakila ang Diyos, para makita ang kadakilaan ng Diyos, para malantad ang Diyos sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Yung motivational gifts, kahit sino, kahit nanay, pwede. Kahit nanay, turuan niyo yung kanyang anak, mga kapatid. Tatay, turuan niyo yung kanyang anak. Exhort niya, pag nalulungkot yung kanyang anak, exhort niya, mga kapatid, kung may problema, meron siyang wisdom na nasasabi, mga kapatid. Yun yung motivational gifts. Nakapermis ito karamihan sa isang tao. Tutuloy-tuloy. At napapakinamaman ng church. Para siya ministry gifts. Kaya nag-ministry gifts na kapatid. Or informality or yung motivational gifts. It's to motivate. The word itself. Para ma-motivate yung lumago sila sa pananampalataya. Tumatag sila sa pananampalataya. Lumakas sila sa pananampalataya, mga kapatid. So, kung gano'n, alam mo na kung sino yung hanapin mo. Gusto mong ma-motivate? Gusto mong lumakas? Hanap ka ng... Sabi nga ni Brother Branham, di ba? Huwag kayong makipag-usap o makipaghalubilo sa mga hindi mananampalataya. Dapat sa mga kapwa ninyo mananampalataya kayo makihalubilo para lumago kayo. Para lumago kayo. Kasi kung hindi nyo kapwa pananampalataya, unless otherwise ang purpose mo is to share the Word of God, okay lang yun. Pero karaniwan, pag hindi mo kapwa mananampalataya yung kasama mo, ikaw ang maaakay, madadala. Tandaan po natin yan. The more, the better. So kung more, mga kapatid, unless ikaw ay ginagamit ng Diyos, ebanghilista ka, pumunta ka sa isang lugar. Masasamang tao ang mga nandoon. Hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Pero nung ibinuka mo yung bibig nila, nakuha mo yung atensyon nila. May karisma ang ebanghilista. Dati meron tayo dito. Hindi pa nga siya, mga kapatid, incline sa salita ng Diyos. Pero kung magdala ng kaluluwa, sino yung Brad? Si Fred. Brother Fred, mga kapatid Estrada. Sabi ko, paano ba kaya kung ito ay well-versed sa salita ng Diyos? Hindi siya well-versed, Brad. Ang meron lang siya, karisma. Pag meron siya kakain, kaya siya nandito. Nandito siya. Ang problema, nadala siya sa kasabikan ng magkaroon ng trabaho.
kalimitan na lahat ng mga nawala rito ay dahil sa trabaho at dahilan. Kaya nga nangaral tayo ng matigas na pangangaral ngayon, itong 3 stages of grace para I'm hoping hindi ninyo ipagpapalit ang trabaho, mga kapatid, sa inyong kaluluwa, pangangailangan ng inyong kaluluwa. Dahil pag nangyari na yun, mga kapatid, pag nag-rapture bigla, I'm sorry to tell you, naiwan tayo. Ang ibang churches, mga kapatid, I'm getting reports, galing pa sila sa magagaling na pastor, mga kapatid, pero pag sila ay kaibigan mo at binuksan mo, mga kapatid, yung kanilang mga Facebook, merong nagbebenta ng cosmetics. At kung yung mga nagbebenta ng cosmetics, ang ganda. At kung ano-anong bagay na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Wala kang ikabubuhay, kaya desperado ka, gawin mo yon. May Diyos ka ba? May Diyos ka ba? May Diyos pa tayo. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangako ng Diyos yan. Kung di niya pangako yan, mga kapatid, at hindi niya tutuparin, pilasin mo na yon sa bahagi ng Biblia mo. Dahil hindi ka rin naniniwala eh. Pero kung naniniwala ka, sasabihin ko sa iyo, bibigay ng Diyos yan. Sabi ni Haring David, matanda na bata pa, mula sa aking pagkabata hanggang sa aking pagtanda, wala akong nakita na nagmalimos ng kanyang pagkain. Haring David sounds. Meron ka bang alam? Sige Brad, i-correct mo ako kung mali. See? Sa sounds. Normally kasi kay David yung salmo. Pero tama ka. Meron iba na nagsusulat ng salmo, hindi lang si David. Pero karamihan kay David. Merong Asap, meron si Asap. Hindi Asap na as soon as possible. Si Asap, mga kapatid. Meron yan. So tama. Maaring siya. Pero kung sinabi mo, yun ang tama. Kasi ako, basta alam ko lang nasa salmo yun eh. But I'm not sure kung si David yun. Pero since si David, ang karamihan nagsasalita sa salmo, sino may lakas ng daw? Nakita niyo ulit? Nakita niyo ulit? So yun yung motivational, mga kapatid. Siguro dito na tayo magtatapos, mga kapatid. Kasi yung mga gifts na yan, kahit meron ka niyan, kung hindi ka baptized ng Holy Ghost, wala rin. Along the way, binigay ng Diyos yan para pakinabangan natin, lumago tayo, tumatak tayo, hanggang sa makarating tayo sa baptism of the Holy Ghost. Lahat yan, mga kapatid, is coming, an influence coming from the outside. Dito ka sa justification. Kailangan mo, sumula sa labas, convert yung spirito. Since hindi pa sensitive, mga kapatid, yung spirito mo, siya na mismo kumisa ng gagawa. Makikilusin ka sa pamagitan ng pananampalataya na ibinigay niya sa'yo. Pagdating mo sa sanctification, hindi na pwede. Pag kumilos yung espiritu sa espiritu na. So yung influence, galing pa rin sa labas. Galing sa labas, bibigyan ka ng gift of healing, mga kapatid, at gagawin mo yan. Ako, bilang si Virgilio, magpipreach ako, kung ako'y nasa sanctification,
gamit ang aking salita, listen very carefully, gamit ang aking salita, gamit ang aking paraan, sa tingin ko, paraan kung paano ito masasabi, may piprit sa inyo ng tama. Boses ko, intelligence ko, pero revelation ng Diyos. Pagdating ko dito sa baptism of the Holy Ghost, iba. Ako ang nagsasalita, pero ang nagsasalita sa aking bibig ang Diyos. Yung paraan ko, hindi na obra. Hindi ko na maigit yung, ganitong style ang gusto ko. Fifrex ako lang. Di ba? Sabi ng Diyos, pintuan mo na yung kapupukpuk ng pulpito. Ganito ang gusto ko. Kaya pag-deliver, wala kang magagawa. So yung aking nature, mga kapatid, matatransform sa nature ng Diyos. Kaya kung iisa yung nature namin, ko at ng Diyos, pag nagsalita ng Diyos, mga kapatid, ginagamit lamang niya ng mouthpiece ng aking bibig. Hindi tulad dito. Bibigyan ako ng revelation, pero paraan ko yung pag-deliver. Dito, paraan niya yung pag-deliver. So, ginagamit lamang niya yung bibig ko. Pero siya nagsasalita. Since parehas kami ng nature, hindi nawawala yung individuality ko. Nagsasalita pa rin ako pa rin ang tumatanggap ng revelation, inihatid ko sa inyo, pero lahat ng paraan niya. Wala na ako. Kaya nga sabi ni Pablo, I die, I live, but not I, but Christ living in me. So hindi na ako, bagamat nagsasalita na ako doon, hindi na yung paraan ko. Lahat na paraan ng Diyos. Paraan na lahat ng Diyos. Bakit? Nananahan na siya sa akin. Kaya wala na akong sariling kaisipan. Kaisipan niya na. So, kahit nagsasalita ang Diyos, aware ako sa nangyayari. Nasusundan po natin. So nawawala yung pagiging sa tingin nila para kang puppet na pinapagalaw ka lang ng Diyos at ginagawa mo lang yung nais ng Diyos na gawin mo. Hindi po. Parehas kayo ng nature ng Diyos, may revelation na binigay sa iyo, at habang ginagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yon sa pamamagitan mo, aware ka na nagsasalita ka. Aware ka na tumanggap ka ng revelation. Aware ka na tinatanggap ng mga mananampalataya, sinasabi mo, aware ka doon sa mensahe. Nasusundan po natin. Yun ang pagkakaiba na nandito ka nandito ka, mga kapatid, sa sanctification. Sa sanctification, umiiral pa rin yung sarili mo. Bagamat tumatanggap ka ng kapahayagan. Dito, hindi napuputol ang kapahayagan. Naibigay na lahat sa'yo kasi yung magbibigay na sa'yo na. Nananahan na sa'yo. Tayo tumayo lahat at tayo manalangin, mga kapatid. Kaya sumigwe lang tayo ng konti, pero baptism of the Holy Ghost pa rin, mga kapatid. Para lamang natin maintindihan maigi yung gifts, mga kapatid. Tayo yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon, medyo mabagal Panginoon ang mga ngaral dahil na-convert ito sa teaching, Lord God. Hayaan mo, O Diyos, na pakinabangan ito Panginoon ng mga kapatiran na narito sa umagang ito. At ito Panginoon ay magtulak sa kanila na higit ka pa paglingkuran, O Diyos. Higit sa lahat pagnasahan sa mga kapatid na wala pa silang baptism of the Holy Ghost nawa, Lord God, matanggap nila ito. Matanggap nila ang bautismo ng Espiritu Santo upang in season or out of season, handa man sila o hindi sila handa, Panginoon, pag tinanong ang pananampalataya
na tinatayuan nila, kaya nilang ihayag kung ano ang tinanggap nila ng may respeto, Panginoon, at pagpapakumbabang loob. Hindi nila kailangan, Panginoon, na makipagtalo dahil alam nila kung anong tinatayuan nila. Kahit gaano ito, Panginoon, kontrahin ng kausap nila, alam nila, Panginoon, hindi sila matitinag, hindi sila magagalaw dahil ikaw mismo ang naroon sa kanilang mga puso at ikaw ang nagsasalita. Ginagamit mo lamang, Panginoon, ang kanilang mga bibig bilang mouthpiece mo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Salamat sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat kahit kagabi ay napakalakas, Panginoon, ng ulan. At kaninang umaga ay nagbabadya pa, nauulan pa, Panginoon. Makulimlim pa, Panginoon. Ngunit pinahintulutan mo na magkatipon kami, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Marami kaming, hallelujah, naging agam-agam siguro kagabi hanggang sa umagang ito. Ngunit, O Diyos, salamat. Salamat sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, dahil nasamba ka namin sa umagang ito sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po kami lahat sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Samahan mo muli kami, Panginoon, sa bagay na ayaw mong gawin namin, Lord God. Nawa, magpaalala ka palagi bilang aming parakleto. Kung ano ang mararamdaman po namin, Panginoon, hayaan mo, Diyos, hallelujah, na wag po namin maramdaman yung bagay na kukontra sa kalooban mo. Yung maiisip po namin, Panginoon, na hindi tama. Yung sasalitain po namin, Panginoon, na hindi tama. Nawa lahat ng mga bagay na ito magpasakop sa banal na kalooban mo, Lord God. Magpaalala, Panginoon, ang banal na Espiritu na nasa amin. Hallelujah! Upang mapatunayan po namin na kami nga ay bautismado na ng Santo Espiritu. At kung hindi pa, naisin po namin na kami ay mabautismuhan ng Santo Espiritu. Lord God, bless my brothers and sisters, Lord God. Ano man ang pangangailangan nila sa buhay, pagkalog mo, Lord God, dahil ikaw ang Jehovah Jireh, Lord. Ano man ang karamdaman na meron sila sa umagang ito, Panginoon, Lord God, pagalingin mo po sila upang hindi ito maging hadlang sa kanilang paglilingkod sa iyo, Lord God. Higit sa lahat, para matugunan nila ang ikabubuhay nila, Panginoon, sa mundong ito, Lord. At kung may mga bagay na nangyayari, Lord God, samaan ng loob, emotional problem, Lord God, Panginoon, ikaw na po, O Diyos, ang mag-ayos din po nito, because you are the God of order, Lord God. Anong bagay, Panginoon, na kaguluhan na nangyayari sa loob, kung ito po, Panginoon, ay idudulog namin sa iyo, tiyak, ikaw ay kikilos at ayusin mo at gagawin mo, Panginoon, hallelujah, na buo muli ang isang wasak na sambahayanan. At kung meron man, Panginoon, kaming problema, Lord God, na dinadala-dala sa aming mga puso, damdamin, Panginoon, na hindi maganda dahil ang pakiramdam po namin, kami po ay naapi, kami po ay hindi binigyan, Panginoon, ng respeto, kami po, Panginoon, ay nalait, kami po, Panginoon, hallelujah, ay na-overruled, Lord God, sa bagay na dapat na nagawa namin. At nagmumukha po kami, Panginoon, na katawa-tawa. Lord God, sa oras na ito, i-comfort mo kami. I-comfort mo kami at sabi mo, vengeance is yours. Pigilan mo kami na kami ay magiganti, Lord God. Ngunit ikaw, O Diyos, na nagsabi na vengeance is yours, ikaw na po. Kung karapat dapat na maipaghiganti mo kami, gawin mo po ito, Panginoon. Kung hindi, salamat pa rin, O Diyos. Dahil buhay kami at meron kaming Diyos na buhay. Panginoon, inaangat po namin ang aming mga paborit pagsamba sa oras na ito upang dakilain ang iyong banal na pangalan. Humugot ka sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, ng pagsamba. Nakaaya-aya, tanggap sa iyong harapan. Kalulugdan mo at sabihin mo sa amin, mga anak ko,
Natuwa ako sa ginawa niyo sa umagang ito. Natuwa ako dahil you have shown your respect, you have honored me, and you are willing to follow me. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus the Lord, ito po ang aming sama dalangin at lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin Panginoon! Praise God! Tinatawagan ko na si Brother Kel para isarang ating gawain. Brother Kel. Brother Mike. Sorry. Brother Mike. Thank you.
Kahit pangalan na makalangit sa lahat, salamat sa Diyos. Nagaya naman ito pa ako yung ganito ko naman. Hindi. Kahit ang ano, hindi kami naman nakakot ang hindi mo na kami, sa limutan pa yun. Pero hindi, wala ko kami. Pinagpapayaan mo. Salamat Diyos. Ikaw na mga pagkaisa mo, tutukan mo. Diyos, marami kami sa iyo, Ama, dahil naman ang puso. Marami po, ito pagkain sa ataan ng pagkain ko. Marami kami na mga tayo na hindi ito ang puso. Hindi na malatang ko, Diyos. Hindi ba? Ano kami nagawin yung mga bagat? At pinayang kayo sa ating Diyos. Amen. Salamat po sa pangalan sa mga ito. Salamat sa mga nuggets. Panginoon, at lahat namin sa mga ito. Panginoon, salamat po Diyos. Salamat po sa kanina. Salamat po sa kanina ng mga sila. Panginoon, ang pagkanito Panginoon. Mas ano yung Panginoon? Ano yung sisipan dito Panginoon? O Diyos, dahil po sa ginawat ko, sa marami sa Panginoon, patayin mo ang mga puso, hindi mo sila nakalasap. Panginoon, higit sa lahat, ang pastor ko ito. Dahil din lang ko nakapagpagin sa Panginoon, naging sa Panginoon, makapagpanginoon ang mga kasama Panginoon. Hindi siya nakalas. Hindi siya kakapalan ang aming Panginoon, pero hindi ko siya nagpapalan. Ang nagpapalan sa isang Panginoon. Tapos, hinangaan ko sa Panginoon, nabalikan kami sa natang pinakaroon ni Panginoon. O Diyos, dahil mo Diyos, nabikisin mo kami ng iyong mga salita, ng iyong pag-ibig, Panginoon, kami mga kapatid ng Diyos. Lord, maraming sa ito. Panginoon, at dahil mo Diyos, nasasabi ko sa mga pag-iwanan, maraming na Panginoon na, ewan po, ayaw ingatan Panginoon. At maraming namin Panginoon, ang iyong mapagilan ng kamay. Ang isang kumain, Panginoon, ang isang umarap, Panginoon, sa aming buhay. Kami po yung lagi mong iligtas sa lahat ng uli ng kabalang namin, diskas sa Panginoon. Ganun po sa uli ng lahat ng gawa ng dami ng Panginoon. Ang kami po ay yung iligtas sa kami ng Panginoon. Pagkat hindi na kami na mahagi, kayo po ay yung mahagi, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ang lahat po, lahat po, ito sa pagkakas namin sa pangalan, Panginoon, Pastor Jesus,